Sabi ng makapangyarihang Diyos, isang karangalan ang gawin ang tungkulin mo sa 6,000 taong gawain ng pamamahala ng Diyos. Isa itong karangalan para sa bawat tao. Hindi ito kahiya-hiya. Ang susi ay kung paano mo tinatrato at sinusuklian ang karangalang ito na natanggap mo mula sa Diyos. Itinaas ka ng Diyos. Huwag mong baliwalain ang kanyang kabutihan. Dapat mong malaman kung paano suklian ang biyaya ng Diyos. Paano mo ba ito dapat suklian? Hindi kailangan ng Diyos ang pera o buhay mo, at hindi niya ninanais ang anumang pamanang kayamanan mula sa pamilya mo. Ano ba ang nais ng Diyos? Nais ng Diyos ang sinseridad at katapatan mo. Sa pagbabasa ng siping ito ng mga salita ng Diyos, naisip ko ang sarili kong karanasan dati noong iresponsable ako sa aking tungkulin at pinungusan ako. Itinaas ako ng Diyos sa tungkulin ng isang leader, pero hindi ko ito pinahalagahan at tinrato ko ang tungkulin bilang pabigat at abala, na humantong sa mga pagkaantala ng gawain at nagdulot sa akin ng pagkakautang at mga panghihinayang. Noong Abril 2023, itinalaga sa akin ng nakatataas na leader na ako at ang 2 kapareha kong sister ang maging responsable para sa gawaing pang-video at gawain ng sermon. Noong una, puno ako ng determinasyon. Itinatalaga sa ibang tungkulin ang hindi angkop na mga leader ng pangkat at supervisor kasama ang aking mga kaparehang sister. Sinusubaybayan ang pag-usad ng gawain ng bawat pangkat. Tinutukoy ang mga paglihis sa gawain, pinaplano ang gawain, at iba pa. Bagamat mabigat ang gawain at naging abala ako rito, medyo masaya naman ako. Kalaunan, isinaayos ng nakatataas na leader na tutukan ko ang pagsubaybay sa gawain ng pagsusulat ng script. Napakalaking hamon para sa akin ang trabahong ito. At nadama ko na sa kabila ng paggawa sa pinakamakakaya ko, maaaring hindi ko ito magawa ng maayos. Pero dahil direkta itong itinalaga ng nakatataas na leader, hindi ako nangahas na pabayaan ang gampaning ito. Kaya ibinuhos ko ang halos buong lakas ko sa gawain ng pagsusulat ng script. Kapag tinatanong ako ng mga kapatid mula sa ibang pangkat, sinasagot ko kaagad ang madadali. Pero ang anuman na humihingi ng pag-iisip o oras at lakas para isaalang-alang, ay kunwaring hindi ko nakikita o direkta kong ipinapasa sa aking mga kaparehang sister para sila ang mag-asikaso. Pagkatapos kong makita ang mga iyon, ay isiniset ko pa nga ang maraming mensahe bilang hindi nabasa. Sa panahong ito, pinaalalahanan din ako ng aking mga kaparehang sister na subaybayan ko ang gawain ng ibang pangkat. Sasang-ayon ako sa salita lang, pero kalaunan ay gumawa lamang ako ng kaunting mababaw na gawain at makalipas ang ilang araw, nayayamot ako at ayokong maabala para asikasuhin ito. Minsan may kaunting libreng oras ako at naisip ko na siguro ay pwede kong subaybayan ang gawain ng iba. Pero naisip ko, talagang wala pa rin akong mga professional na kasanayan at magiging mas maganda na gugulin ang oras na ito sa pag-aaral ng mas maraming professional na kaalaman para humusay ako ng mabilis hanggat kaya ko at pangasiwaan ng mas maayos ang gawain ng pagsusulat ng script. Hindi ito pagpapabaya sa aking wastong gawain. Dapat maunawaan ng aking mga kaparehang sister. Sa ganitong paraan, nawala ang kaunting pagkakonsensya na iyon sa puso ko. Isang araw, nalaman kong ang pagsulong ng gawaing pang-video ay mabagal at nagpadala ako ng mensahe sa leader ng pangkat para maunawaan ang sitwasyon. Nagpadala sa akin ang leader ng pangkat ng mahabang listahan ng mga dahilan. Ang nakita ko lang ay nakikipagtalo siya kaya gusto kong maunawaan ang mga detalye. Pero naisip ko, kakain ng mas maraming oras ang pag-unawa sa mga detalye.
At dahil ang gawaing ito ay pangunahing responsibilidad ng aking kaparehang sister, susubaybayan niya rin ito. Kaya hindi ako dapat masyadong mag-alala para iwasang maantala ang sarili kong gawain. Hindi nagtagal, nalaman ng nakatataas na lider na ang mabagal na pag-usad ng gawaing pang-video ay matinding nakaantala sa gawain. Kaya mahigpit niya kaming pinungusan dahil sa pagiging irresponsable at tinanggal ang sister na responsable para sa gawaing ito. Pagkatapos niyon, ginisa ako ng lider. Tinatanong niya, "Sa tingin mo ba na dahil lamang itinalaga ka para pangasiwaan ang gawain ng pagsusulat ng script, na basta't ginagawa mo ng maayos ang trabahong iyon, ang mga isyu sa ibang gawain ay walang kinalaman sa iyo gaano man kalaki ang mga iyon? Takot ka bang magdusa ng paghihirap? Napaka-irresponsable mo. Humahawak ka ng posisyon ng hindi gumagawa ng aktwal na gawain. Isa ka lamang huwad na lider, hindi nararapat sa tiwala o paglilinang." Labis akong nasaktan sa mga salita ng nakatataas na lider. Alam ko na kamakailan ay hindi ko sinubaybayan ang maraming gampanin. At natotoo ang sinabi ng lider sa pagpupungos sa akin. Pero pagkatapos niyon, medyo naghinanakit din ako. Iniisip na, hindi totoo na hindi man lang ako gumawa ng tunay na gawain. Gusto ko lamang ituon ang lakas ko sa gawain ng pagsusulat ng script. Hindi yun ganoong kalaking problema, hindi ba? Kaya naghanap ako ng mga nauugnay na salita ng Diyos tungkol sa aking kalagayan. At nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang mga antikristo ay walang konsensya, katwiran o pagkatao. Bukod sa wala silang kahihiyan, may isa pa rin silang tanda. Hindi pangkaraniwan ang kanilang pagiging makasarili at ubod ng sama. Ang literal na kahulugan ng kanilang pagiging makasarili at ubod ng sama ay hindi mahirap maunawaan. Bulag sila sa anumang bagay maliban sa sarili nilang mga interes. Nakatuon ang kanilang buong atensyon sa anumang bagay na may kinalaman sa sarili nilang mga interes at magdudusa sila para dito, magsasakripisyo, itututok ang kanilang sarili para dito, at ilalaan ang kanilang sarili para dito. Magbubulag-bulaga naman sila at hindi papansinin ang anumang walang kinalaman sa kanilang sariling mga interes. Magagawa ng iba ang anumang gusto nila. Walang pakialam ang mga antikristo kung may sino mang nagiging mapanggambala o mapanggulo. At para sa kanila, wala itong kinalaman sa kanila. Kung sasabihin ng maingat, sarili lamang nila ang kanilang iniintindi. Subalit mas tumpak na sabihin na ang ganitong uri ng tao ay ubod ng sama, napakababa at marumi. Inilalarawan natin sila bilang makasarili at ubod ng sama. Kahit ano pa ang akuin nilang gawain, hindi kailanman iniisip ng mga antikristo ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ang isinasaalang-alang lamang nila ay kung maaapektuhan ba ang kanilang sariling mga interes. Ang iniisip lamang nila ay ang maliit na bahagi ng gawaing nasa harapan nila na napapakinabangan nila. Para sa kanila, ang pangunahing gawain ng iglesia ay isang bagay lamang na ginagawa nila sa libre nilang oras. Hinding-hindi talaga nila ito siniseryoso. Gumagalaw lang sila kapag pinapakilo sila. Ginagawa lamang ang gusto nilang gawin at ginagawa lamang ang gawain na alang-alang sa pagpapanatili ng sarili nilang katayuan at kapangyarihan. Sa paningin nila, ang anumang gawaing isinaayos ng sambahayan ng Diyos, ang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, at ang buhay pagpasok ng mga taong hinirang ng Diyos ay hindi mahalaga. Anuman ang mga paghihirap ng ibang mga tao sa kanilang gawain,
Anuman ang mga isyong matuklasan at maiulat sa kanila, gaano man kasinsero ang kanilang mga salita, walang pakialam ang mga antikristo. Hindi nila isinasangkot ang kanilang sarili na para bang wala itong kinalaman sa kanila. Gaano man kalaki ang mga problemang lumilitaw sa gawain ng iglesia, lubos silang walang pakialam. Kahit pa nga nasa harapan na nila mismo ang isang problema, hinaharap lang nila ito ng pabasta-basta. Kapag tuwiran lamang silang pinungusan ng ang itaas at inutusang ayusin ang isang problema, ay saka lamang sila padabog na gagawa ng kaunting tunay na gawain at magpapakita ng anuman sa ang itaas. Pagkatapos nito, magpapatuloy sila sa sarili nilang gawain. Wala silang interes at walang pakialam pagdating sa gawain ng iglesia sa mahahalagang bagay na may mas malalawak na konteksto. Pinabaliwala pa nga nila ang mga problemang natutuklasan nila at nagbibigay sila ng mga pabasta-bastang sagot o nag-aalangan silang sumagot kapag tinatanong sila tungkol sa mga problema. Hinaharap lamang ang mga ito ng may labis na pag-aatubili. Pagpapamalas ito ng pagiging makasarili at ubod ng sama, hindi ba? Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, tunay na nahiya ako. Ganito ko ginawa ang tungkulin ko. Noong una ay masigasig at determinado akong pasanin ang gawain dahil alam ko na kung lumitaw ang mga problema sa gawaing ito, kapwa ako at ang aking mga kaparehang sister ang mananagot. Kaya ginawa ko ang pinakamakakaya ko para makipagtulungan. Dahil kapag nagawa ng maayos ang gawain, makikinabang din ako. Kalaunan, itinalaga ako ng nakatataas na lider na pangunahing subaybayan ang gawain ng pagsusulat ng script. At nag-alala ako na kung hindi ko magagawa ng maayos, ibubunyag nito ang aking mahinang kakayahan at kawalan ng abilidad na gumawa ng aktwal na gawain. Kaya iniligay ko ang buong atensyon ko sa gawain ng pagsusulat ng script. Sinusubukang asikasuhin hanggat maaari ang gawain ng pangkat, ang kanilang professional na pag-aaral at mga kalagayan ng mga membro ng pangkat. Bagamat mabuti na lalong magsikap sa gawain ng pagsusulat ng script, kalaunan, kahit na malinaw na may oras at lakas ako para subaybayan ang ibang gawain, ayaw kong maabala nito. Minsan, para hindi mapahiya, labag sa loob akong gumagawa ng kaunting mababaw na gawain. Iniraraos ko lang ito. Iniisip na ang ilang gawain ay hindi ko direktang responsibilidad. At na kung lumitaw ang mga problema, hindi ako direktang pananagutin ng leader. Naisip ko na kung hindi ako masyadong magsisikap, hindi ako masyadong maaapektuhan at magiging mas mabuting gugulin ang oras na mas matuto ng mga professional na kasanayan. Kaya kapag mukhang lohikal, ipinapasa ko ang gawain sa iba. Nagiging isang manager na hindi direktang nakikisangkot. Nakita ko na ang kalagayan kung paano ko ginawa ang tungkulin ko ay katulad ng sa Antikristo, na mapagkalkula at mitikuloso sa paggawa ng mga bagay. Para sa anumang bagay na makikinabang ang reputasyon at katayuan ko, ay mas pinag-iisipan ko at handa akong magdusa at magbayad ng halaga. Samantalang binabaliwala ang anumang hindi kapakipakinabang sa akin. Kumikilos lamang kapag pinipilit ako at walang pakialam kapag nakikita kong lumilitaw ang mga problema. Sa ganoong paraan ng paggawa sa tungkulin ko, kagaya lang ako ng isang trabahador o walang pananampalataya. Natamasa ko ang pagdidilig ng napakaraming salita ng Diyos, pero hindi ko inisip na gawin ng maayos ang tungkulin ko. At ang iniisip ko lang ay sarili kong reputasyon at katayuan. Naging tunay na makasarili at kasuklam-suklam ako. Kalaunan, isinaalang-alang ko rin
na ang dahilan kung bakit hindi talaga ako nakukonsensya sa pagpapabaya sa ibang gawain ay dahil nadama ko na ang gawain sa pagsusulat ng script na kakukuha ko lang ay mahirap at humingi ng higit na atensyon ko. Kaya kahit na binaliwala ko ang ibang gawain, mauunawaan ang lahat. At hindi ito magiging parang hindi ako gumagawa ng aktwal na gawain. Pero bakit sinabi ng nakatataas na leader na ako ay isang huwad na leader? Tiningnan ko ang mga salita ng Diyos tungkol sa mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa at binasa ang mga iyon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bilang isang leader, responsable ka sa lahat ng gawain, hindi lang sa isang gampanin. Kung nakikita mo na talagang mahalaga ang isang partikular na gampanin, pwede mong pangasiwaan ang gampaning iyon, pero kailangan mo ring maglaan ng oras para mag-inspeksyon, maggabay, at magsubaybay sa iba pang mga gampanin. Kung kontento ka lang sa paggawa ng maayos sa isang gampanin, at pagkatapos ay itinuturing mong tapos na ang mga bagay-bagay, at nagtatalaga ka ng mga gampanin sa ibang mga tao nang hindi nagmamalasakit o nagtatanong tungkol sa mga ito, isa itong irresponsableng pag-uugali at kapabayaan sa responsibilidad. Kung isa kang leader, ilang gampanin man ang pinananagutan mo, responsibilidad mong palaging magtanong tungkol sa mga ito at mag-usisa, at kasabay nito, inspeksyonin ang mga ito at lutasin agad ang mga problema pagkalitaw pa lamang ng mga ito. Trabaho mo ito. Kaya nga, leader ka man sa rehiyon, leader sa distrito, leader sa iglesia, o leader o supervisor ng anumang pangkat, kapag nalaman mo na ang saklaw ng iyong mga responsibilidad, kailangan mong suriin ng madalas kung gumagawa ka ba ng tunay na gawain. Kung natupad mo ba ang mga responsibilidad na dapat tuparin ng isang leader o manggagawa, pati na kung aling mga gampanin. Mula sa ilang ipinagkatiwala sa iyo, ang hindi mo nagawa, alin ang ayaw mong gawin, alin ang mga nagbunga ng mga hindi magandang resulta, at alin ang mga may prinsipyong hindi mo naarok. Ito ang lahat ng bagay na dapat mong suriin ng madalas. Kasabay nito, kailangan mong matutong makipagbahaginan at magtanong sa ibang tao. At kailangan mong matutong tumukoy sa mga salita ng Diyos at sa mga pagsasaayos ng gawain, ng isang plano, mga prinsipyo, at isang landas para sa pagsasagawa. Sa anumang pagsasaayos ng gawain, nauugnay man ito sa administrasyon, sa mga tauhan, o sa buhay iglesia, o kaya ay sa anumang uri ng profesional na gawain, kung binabanggit nito ang mga responsibilidad ng mga lider at manggagawa, ito ay isang responsibilidad na dapat tuparin ng mga lider at manggagawa. At nasa saklaw ng responsibilidad ng mga lider at manggagawa. Ito ang mga gampaning dapat mong asikasuhin. Natural, dapat itakda ang mga prioridad batay sa sitwasyon. Walang gawaing maaaring maiwan. Sinasabi ng ilang lider at manggagawa, hindi 3 ang ulo ko at hindi 6 ang braso ko. Napakaraming gampanin sa pagsasaayos ng gawain. Tiyak na hindi ko kakayanin kung ako ang aatasang mga siwa ng lahat ng ito. Kung may ilang gampaning hindi mo kayang personal na makisangkot, nagsaayos ka ba ng ibang tao na gagawa ng mga ito? Pagkatapos gawin ang pagsasaayos na ito, nagsubaybay ka ba at nag-usisa? Sinuri mo ba ang gawain nila? Siguradong may oras ka naman para mag-usisa at magsuri, hindi ba? Tiyak na mayroon. Sinasabi ng ilang lider at manggagawa, paisa-isang trabaho lang ang kaya kong gawin. Kung uutusan mo akong magsagawa ng pagsusuri, paisa-isang gampanin lang ang kaya kong suriin. Ang anumang hihigit pa roon ay hindi na magagawa. Kung ganoon, wala kang kwenta, lubhang mahina ang kakayahan mo,
Wala kang kapabilidad sa gawain. Hindi ka akma para maging leader o manggagawa. At dapat kang bumaba sa posisyon. Gumawa ka na lang ng gawaing nababagay sa iyo. Huwag mong antalahin ang gawain ng iglesia at ang paglago ng buhay ng hinirang na mga tao ng Diyos dahil lang sa napakahina ng kakayahan mo para gumawa ng gawain. Kung wala ka ng ganitong katwiran, ikaw ay makasarili at ubod ng sama. Kung mayroon kang ordinaryong kakayahan, pero nagagawa mong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos, kung handa kang magsanay at hindi ka sigurado kung kaya mong gawin ng maayos ang gawain, dapat kang maghanap ng ilang taong may mahusay na kakayahan para makipagtulungan sa iyo sa gawain. Magandang pamamaraan ito at maituturing na pagkakaroon ng katwiran. Pinabulaanan ng unang pangungusap ng mga salita ng Diyos ang mga kuro-kuro ko. Sinasabi ng Diyos na responsable ang mga lider sa pangkalahatang gawain at na dapat silang magkaroon ng detalyadong pagkaarok sa bawat gampanin sa loob ng saklaw ng kanilang responsibilidad. Kapag sinusubaybayan ang gawain, pwede nilang ayusin ang prioridad batay sa pagiging agaran ng mga ito. Tumutuon sa pagsubaybay ng partikular na mahahalagang gampanin at iniaatas ang ibang gampanin sa ibang kapatid kapag nabibigatan sila. Pero hindi sila dapat maging manager na hindi direktang nakikisangkot, na ipinapasa ang mga gampanin sa iba at pagkatapos ay binabaliwala ang mga ito. Dapat pa rin nilang regular na kumustahin at suriin ang mga ito at agad na lutasin ang anumang issue. Hindi pwedeng magtiwala ang isang tao sa sarili niyang mga imahinasyon at subaybayan lamang ang mga gampaning itinuturing niyang mahalaga habang binabaliwala ang ibang gampanin. Ito ay pagpapabaya sa tungkulin. Inakala ko na sa pagtuon ko araw-araw sa gawain ng pagsusulat ng script, pakikipagtulungan sa pagsusulat ng script, at pakikipagtalakayan sa lahat tungkol sa mga issue, ay gumagawa ako ng aktwal na gawain. Hindi ko tiningnan ang mga bagay batay sa mga salita ng Diyos. Sa halip ay ginawa ang tungkulin ko ayon sa sarili kong mga imahinasyon na nangangahulugang maraming gampanin na kinumusta ko lang paminsan-minsan. Kalaunan ay nabaliwala ng hindi ako nakukonsensya at nang pungusan ako ng nakatataas na lider dahil sa pagpapabaya sa aking mga tungkulin, naghinanakit pa ako. Tunay na manhid ako. Ang katotohanan ay kahit naabala ako sa isang gampanin sa loob ng ilang panahon, hindi ito dahilan para hindi ko subaybayan ang ibang gawain. Gaya ng sinasabi ng Diyos, kung may ilang gampaning hindi mo kayang personal na makisangkot, nagsaayos ka ba ng ibang tao na gagawa ng mga ito? Pagkatapos gawin ang pagsasaayos na ito, nagsubaybay ka ba at nag-usisa? Sinuri mo ba ang gawain nila? Siguradong may oras ka naman para mag-usisa at magsuri, hindi ba? Tiyak na mayroon. Sa panahong ito, pangunahin akong nakatuon sa gawain ng pagsusulat ng script. Pero kung may puso ako, dapat sana ay nagkaroon din ako ng pasanin para sa ibang gawain at sinubukang balansehin ito hanggat maaari. Kung wala akong lakas, pwede ko itong sabihin ng malinaw sa aking mga kaparehang sister at mas ipasubaybay sa kanila ang mga gampanin. At kung lumitaw ang mga problema, pwede naming talakayin at lutasin ang mga iyon. Kung ako ang responsable sa maraming gampanin at wala akong kakayahan, pwede akong mag-ulat sa nakatataas na pamunuan para hindi maantala ang gawain. Ang pinaka-issue ay hindi sa wala talaga akong oras, kundi ayaw kong magbigay ng oras. Kawalan ito ng responsibilidad at isang tanda ng pagiging isang huwad na lider. Nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, naging napaka-irresponsable ko sa aking mga tungkulin
at tunay na hindi nararapat maging leader. Hindi ako nagpapasalamat sa maraming pagkakataon ng pagsasanay na ibinigay sa akin ng sambahayan ng Diyos. At tinrato ko bilang isang pabigat at abala ang aking mga tungkulin. Tunay na wala akong konsensya o pagkatao. Dahil hindi ako tinanggal ng sambahayan ng Diyos, handa akong magsisi at pahalagahan ang pagkakataong ito at masigasig na gagawin ng maayos ang mga tungkulin ko mula ngayon. Kalaunan, itinalaga ako ng nakatataas na lider para maging responsable sa gawain ng paggawa ng mga video ng patotoong batay sa karanasan. Lubos akong nagpapasalamat. Iniisip na sa pagkakataong ito ay tunay akong magsisisi at aakuin ko ang mas maraming responsibilidad sa aking mga tungkulin. Mula noon, puno ang mga araw ko at madalas akong abala hanggang 10 oras ng gabi. Gumawa ako hanggang 10 oras ng gabi sa loob ng ilang panahon. At nang nakita ko ang kaunting pagbuti sa mga resulta ng gawain, napakasaya ko. Iniisip na nakagawa ako ng kaunting tunay na gawain sa pagkakataong ito at na dapat makita ng nakatataas na lider ang pagsisisi ko. Kalaunan, nakakita ako ng isang supervisor para subaybayan ang paggawa ng mga video ng patotoong batay sa karanasan. At naging medyo maluwag ang schedule ko. At nagka-oras akong dumalo sa ibang gawain ng iglesia. Pero ang nangyari kalaunan ay ibinunyag na naman ako. Noong panahong iyon, may kailangang bilhin ang iglesia. At dahil sangkot dito ang pananalapi ng iglesia, hiniling ng isa sa aking mga kaparehang sister na talakayin ito sa akin. Noong una, kaya kong sumali sa mga talakayan. Pero pagkatapos ng ilang beses, sa tingin ko ay nakakagulo ito. Iniisip na ang pagtatalakay sa usaping ito ay umuubos ng maraming oras. Na ito ay pangunahing responsibilidad ng aking kaparehang sister. At kung ito ay magagawa ng maayos, hindi malalaman ng nakatataas na leader kung sumali ako. Inisip ko na mas mabuti para sa akin na gugulin ang oras sa paggawa ng mas maraming video ng patutuong batay sa karanasan dahil nakikita ang mga resulta niyon. Pero nang maisip ko kung paanong ito ay saklaw rin ang responsibilidad ko, kailangan kong pabasta-bastang sumali sa mga diskusyon upang hindi mapahiya. May kaunting gawaing pang video rin sa isa pang pangkat na paminsan-minsan ko lang pinadala ng mensahe para usisain. Minsan nababagabag ako. Pero naiisip ko, kamakailan ay wala namang mga problema, kaya itutuon ko ang aking oras sa gawain na kasalukuyang binibigyan diin ng nakatataas na lider. Dahil kapag lumabas ang mga problema sa mga gampaning ito, ako ang direktang responsable sa mga ito. Kaya pinabayaan ko ang pagsubaybay sa mga detalye ng gawaing pang-video ng pangkat na ito hanggang sa isang araw, biglang nakipag-ugnayan sa amin ang nakatataas na lider na nagsasabing may mahigit sa 10 video ang naipon na hindi pa napoproseso at tinanong niya kung alam namin ito. Nang marinig ko ito, kumabog ang puso ko at naisip ko, tapos na ako. Direkta kong responsibilidad ang gawaing ito. Hindi ba't ang malaking problemang ito ay dahil sa pagpapabaya ko sa aking mga tungkulin? Pagkatapos niyon, pinungusan ako ng nakatataas na lider. Sinabi nito, katutugon lamang sa mga isyu mo noong nakaraan at ngayon ay nagiging irresponsable ka na naman. Noong itinalaga ka sa gawain ng pagsulat ng script, iyon lang ang inasikaso mo. At ngayong ikaw ang pinamahala sa mga video ng patotoong batay sa karanasan, ito lamang ang inaasikaso mo. Sa tingin mo ba talaga na bilang isang leader, dapat ka lamang tumutok sa iyong mga gampanin at baliwalain ang iba? Natatakot ka sa mga paghihirap, walang pagpapahalaga sa pasanin, at hindi mo hinahangad ang katotohanan.
Paano ang isang gaya mo ay magiging responsable sa maraming gampanin? Pagkatapos niyon, tinanggalan ako ng ilang responsibilidad. Ang maitalaga sa ibang tungkulin ng gaya nito ay talagang nagpapasama ng loob ko. At naisip ko, masyado akong makasarili, kasuklam-suklam at walang pagkatao. Siguro ay talagang hindi na ako maliligtas. Pero pagkatapos niyon, medyo naghinanakit din ako. Iniisip na, kamakailan ay tunay na nagsisikap ako. Kaya bakit na naman ako pinungusan dahil sa pagiging iresponsable? Hindi man lang ba talaga ako nagbago? Minsan, lubos akong naantig ng ilang pakikipagbahagi na ng Diyos sa paksa ng paggawa sa mga tungkulin ng isang tao. At sa wakas, ay nagsimula akong magkamit ng kaunting pagkaunawa sa mga isyu ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sabihin mo sa akin, paano dapat gumawa ang mga tao ng mga makatarungang gawa at sa anong kalagayan at kondisyon nila dapat gawin ito para makonsidera ito na paghahanda ng mabubuting gawa? Sa pinakamababa, dapat mayroon silang positibo at maagap na saloobin at habang ginagawa ang kanilang tungkulin, dapat silang maging tapat, dapat magawa nilang kumilos ayon sa mga katotohanang prinsipyo at pangalagaan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ang pagiging positibo at maagap ang susi. Kung palagi kang pasibo, problema iyan. Para bang hindi ka kasapi ng sambahayan ng Diyos at hindi mo ginagawa ang iyong tungkulin, na para bang wala kang pagpipilian kundi gawin ito para kumita ng sahod dahil hinihingi sa iyo ng tagapag-empleyo na gawin ito, hindi mo ito ginagawa ng kusa, kundi napakapasibo. Kung hindi lang sangkot ang mga interes mo, talagang hindi mo ito gagawin. O kung walang nagsabi sa iyo na gawin ito, tiyak na hindi mo ito gagawin. Kung gayon, ang paggawa ng mga bagay sa ganitong pamamaraan ay hindi paggawa ng mabubuting gawa. Kaya, napakahangal ng mga ganitong tao. Pasibo sila sa lahat ng ginagawa nila. Hindi nila ginagawa kung ano ang naiisip nilang gawin, ni ginagawa kung ano ang kaya nilang maisakatuparan gamit ang kanilang oras at lakas. Naghihintay lang sila at nagmamasid. Problema ito at sobrang kahabag-habag. Bakit ko nasasabi na labis itong kaawa-awa? Una, hindi naman sa hindi sapat ang kakayahan mo. Ikalawa, hindi naman sa kulang ang karanasan mo. Ikatlo, hindi naman sa wala kang mga tamang kondisyon para gawin ito. Taglay mo ang kakayahan na gawin ang gawaing ito. At kung gugugulin mo ang oras at enerhiya, magagawa mo ito. Pero hindi ka gumugugol, nabibigo kang maghanda ng mabubuting gawa. Labis itong nakakapanghinayang. Bakit ko sinasabi na nakakapanghinayang ito? Ito ay dahil kung magbabalik tanaw ka rito, pagkalipas ng maraming taon, makakaramdam ka ng pagsisisi at kung gusto mong bumalik sa taon na iyon, sa buwang iyon at sa araw na iyon, para gawin ang gawaing iyon, nagbago na ang mga bagay-bagay at lumipas na ang oras na iyon. Hindi ka makakakuha ng pangalawang pagkakataon na gaya niyon. Kapag lumipas na ang pagkakataong iyon, lumipas na ito. Kapag nawala na ito, nawala na ito. Kung mapapalampas mo ang mga kasiyahan ng laman, gaya ng pagkain ng masasarap na pagkain, o pagsuot ng magagandang damit, hindi ito gaanong mahalaga dahil hungkag ang mga bagay na ito at ang mga ito ay walang anumang epekto sa iyong buhay pagpasok o sa iyong paghahanda ng mabubuting gawa o sa iyong hantungan.
Gayunpaman, kung ang isang bagay ay nauugnay sa saloobin at pagsusuri ng Diyos sa iyo, o maging sa landas na nilalakaran mo o sa hantungan mo, ang mawala ng pagkakataong magawa ito ay labis na nakakapanghinayang. Ito ay dahil mag-iiwan ito ng isang mantsa at magdudulot ng mga pagsisisi sa iyong landas ng pag-iral sa hinaharap, at sa buong buhay mo ay hindi ka na kailanman magkakaroon ng isa pang pagkakataon para makabawi rito. Hindi ba't nakakapanghinayang ito? Kung masyadong mahina ang kakayahan mo at hindi mo kayang isagawa ang gawaing ito, hindi iyon nakakapanghinayang. Kayang isaayos ng sambahayan ng Diyos na iba ang gumawa nito. Kung kaya mong gawin ito ng maayos, pero hindi mo ito ginagawa, labis iyong nakakapanghinayang. Isa itong pagkakataong ibinigay sa iyo ng Diyos, pero hindi mo ito siniseryoso, hindi mo sinusunggaban ang pagkakataong ito at hinahayaan mo itong makalampas. Masyado itong nakakapanghinayang. Para sa iyo, nakakapanghinayang ito. Para sa Diyos, nakakadismaya ito. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan at ng maraming mas nakakahigit na kondisyon na nagtutulot sa iyong makita ng malinaw ang usaping ito at maging may kakayahan sa gawaing ito. Gayunpaman, wala kang tamang saloobin, wala kang katapatan at sinseridad, at ayaw mong subukan ang lahat ng makakaya mo para magawa ito ng maayos. Lubhang nadidismaya ang Diyos dito. Ipagpalagay na ang saloobin mo sa katotohanan at sa tungkulin mo ay palaging pabaya at nangangako ka sa panlabas pero hindi mo isinasagawa ang mga ito kapag walang nakakakita at nagpapatumpik-tumpik ka at wala kang pag-aapura at wala kang positibong saloobin ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Bagamat sa panlabas ay hindi ka nagdudulot ng mga paggambala at panggugulo, gumagawa ng kasamaan, o kumikilos ng pabasta-basta at walang habas o nag-aamok na gumagawa ng mga maling gawa, at mukha kang isang taong totoo at may medyo magandang asal, hindi mo positibo at aktibong ginagawa ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Sa halip, tuso ka at nagpapakatamad at umiiwas sa totoong gawain. Kung gayon, anong landas ba talaga ang tinatahak mo? Kahit na hindi ito ang landas ng isang antikristo, sa pinakamababa, ito ang landas ng isang huwad na lider. Pagkatapos basahin ang siping ito ng mga salita ng Diyos, sinimulan kong pagnilayan ang sarili ko. Mula noong huling pungusan ako ng nakatataas na lider, alam ko na naging irresponsable ako sa aking mga tungkulin at gusto kong magsisi sa lalong madaling panahon. Noong una, araw-araw akong gumawa hanggang 10 oras ng gabi at nagbunga ng kaunting resulta ang mga tungkulin ko. Kaya inakala kong nagpakita ako ng pagsisisi. Pero kalaunan, kung ang gawain ay hindi tinutukan ng nakatataas na pamunuan, sa tingin ko ay nakakagulo ito at ayaw kong maabala nito. Nakita ko na ang pagkukusa at pagkamaagap na ipinakita ko ay mapanlinlang at hindi dalisay. Dahil takot akong maitalaga sa ibang tungkulin o matanggal pagkatapos pungusan. Para mapanatili ang aking banidad at katayuan, nagtiis ako ng paghihirap at ginugol ng sandali ang sarili ko. Pero sa pinakamainam, ang pag-uugaling ito ay pagpapanatili ng sarili. Gaya ng sinasabi ng Diyos tungkol sa bayarang trabahador na ginagawa lamang ang hinihingi ng kanyang amo para sumahod. Ang ginagawa nila ay hindi mula sa puso. Sa ganitong saloobin, ang pagganap ko sa aking mga tungkulin ay hindi maituturing na mabubuting gawa. Ang tunay na pagganap sa mga tungkulin
ay maagap at nagtataglay ng pagpapahalaga sa pasanin. Kinasasangkutan ito ng katapatan sa mga tungkulin at paghahanap ng mga katotohanang prinsipyo upang matiyak na nagawa ng maayos ang gawain. Pinagnilayan ko ang paggampan ko kamakailan. Nung ipinamahala sa akin ng pamunuan ang paggawa ng mga video ng patotoong batay sa karanasan, pinagtuunan ko lamang ang trabahong ito, pero pagdating sa iba pang gawain, hanggat hindi ito kinasasangkutan ng mga interes ko, ganap na walang pakialam ang saloobin ko, at tinrato kong pabigat at abala ang ibang gawain. Ang isyu ng hindi nagawang video ay isang pagbubunyag sa akin, at napagtanto ko na hindi talaga ako nagsisi. Ang ipinakita kong katiting na mabuting pag-uugali ay isa lamang pagsisikap na panatilihin ang katayuan ko at mabawi ang reputasyon ko. At hindi pa rin nagbago ang saloobin ko sa aking mga tungkulin. Ginawa ko lamang ang mga gampaning itinalaga ng nakatataas na pamunuan at ang mga may kaugnayan sa reputasyon at katayuan ko. Hindi ito tunay na pagganap sa aking mga tungkulin. Ang katotohanan ay, ang pagiging leader ay humihingi sa isang tao na umako ng mas maraming problema kaysa sa ibang kapatid. Kung ayaw kong maging responsable, dapat ay aktibo kong sinabi sa nakatataas na pamunuan at hayaan ng iba na pangasiwaan ang tungkulin sa halip na hawakan ang posisyon ng hindi gumagawa ng aktwal na gawain. Napinsala nito ang sambahayan ng Diyos. Hindi ba't nagiging isang huwad na leader lang ako na tinatamasa ang mga kapakinabangan ng isang posisyon nang hindi gumagawa ng aktwal na gawain? Pinag-isipan ko kung paano ako tinimbang ng nakatataas na pamunuan bilang hindi nararapat pagkatiwalaan o linangin. Ganito ako. Binaliwala ko ang pangkalahatang gawain ng iglesia at tunay na hindi nararapat pagkatiwalaan. Unti-unting nabawasan ang gawaing ako ang responsable at nang talagang nawala ko ito, totoong pinagsisihan ko ito. Inakala ko na hanggat nakatuon ako sa gawaing direktang itinalaga ng pamunuan sa akin, kaya kong mapanatili ang katayuan ko. Pero ang nakuha kong kapalit ay ang pagkawala ng mga tungkulin ko at pagkawala ng mga oportunidad upang maghanda ng mabubuting gawa at magkamit ng katotohanan. Ito ang pinakamalaking kawalan ko. Kung nagpatuloy ako ng may ganitong saloobin sa mga tungkulin ko, tiyak na ituturing ako bilang palagi ang iresponsable at pabaya, at ganap na magiging katapusan na ng aking personal na integridad. Sa paggawa niyon, sinisira ko ang aking pagkakataong gawin ang mga tungkulin at sinisira ang pagkakataon kong maligtas. Pagkatapos niyon, madalas kong isipin ang usaping ito. Nadaramang naging napakamakasarili ko, isinasaalang-alang lamang ang sarili kong mga interes sa aking mga tungkulin. Pagkatapos, ay naalala ko ang ilang nauugnay na mga salita ng Diyos, kaya tiningnan at binasa ko ang mga iyon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hanggat hindi nararanasan ng mga tao ang gawain ng Diyos at nauunawaan ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang namamahala at nagdodomina sa kanilang kalooban. Ano ba ang partikular na nakapaloob sa kalikasang iyon? Halimbawa, bakit ka makasarili? Bakit mo pinoprotektahan ang sarili mong katayuan? Bakit ka mayroong gayong katitinding damdamin? Bakit ka nasisiyahan sa mga di matutuwid na bagay na iyon? Bakit gusto mo ang mga kasamaang iyon? Ano ang batayan ng pagkahilig mo sa mga ganoong bagay? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit ka masayang-masaya na tanggapin ang mga ito? Sa ngayon,
Naunawaan na ninyong lahat na ang pangunahing dahilan sa likod ng lahat ng bagay na ito ay dahil nasa kalooban ng tao ang laso ni Satanas. Kaya, ano ang laso ni Satanas? Paano ito maipapahayag? Halimbawa, kung magtatanong ka ng paano dapat mamuhay ang mga tao? Para saan ba dapat nabubuhay ang mga tao? Sasagot ang mga tao, ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ipinahahayag ng nag-iisang pariralang ito ang pinakaugat ng problema. Ang pilosopiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Ano man ang hinahangad ng mga tao, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili, kaya't nabubuhay lamang sila para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang pilosopiya sa buhay ng tao at kinakatawan din nito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito at ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito na ang naging batayan para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa kamandag na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon. Paulit-ulit kong binasa ang siping ito. Sinasabi ng Diyos na bago maranasan ng mga tao ang kanyang gawain at maunawaan ang katotohanan, iba't ibang lason at panuntunan ng pananatiling buhay ang ikinikintal ni Satanas at nagiging buhay ng mga tao. Kaya isinasabuhay ng mga tao ang imahe ni Satanas at kinokontrol ng kalikasan ni Satanas ang bawat salita at kilos ng mga tao. Lubos akong nagawang tiwali ni Satanas at naging napakamakasarili sa buong buhay ko. Kapag humihingi ng tulong ang pamilya o mga kaibigan ko, masaya akong sasang-ayon kung makikinabang ako rito. O kung ang taong iyon ay gusto kong mapasaya o mapalapit sa akin, handa rin akong tumulong ng buong puso. Pero kung wala man lang akong pakikinabangan, sa tingin ko ay nakakagulo ito at niayaw kong maabala ng mga ito. Sasabihin ng tatay ko sa akin, bakit masyado kang walang pakialam? Pero wala akong pakialam sa sasabihin niya at inisip ko na ganito lang talaga ang mga tao. Kapag ginagawa ko ang mga tungkulin ko sa iglesia, mayroon pa rin akong sariling mga agenda at tututok lamang ako sa mga gampaning makikinabang ako. Bihirang isinasaalang-alang ang gawain ng iglesia. Halimbawa, kapag ang ilang kapatid ay nasa masamang kalagayan, kung ako ang direktang responsable sa kanila, tutulungan ko sila ng may pagmamahal dahil makatutulong ito na magtatag ng imahe ko bilang isang mabuting leader sa mga mata nila. Pero kung hindi ako ang may direktang responsibilidad sa kanila, kung gayon, kahit na makita ko sila na namumuhay sa mga tiwaling disposisyon, iisipin ko na ang pagtulong sa kanila ay mangangahulugan ng paghahanap ng mga salita ng Diyos at paggugugol ng lakas ng pagsisika para pagnilayan ito. Kaya para sa akin ay nakakagulo ito at ayaw kong maabala nito. O kung hindi, ay magsasabi lang ako ng ilang mababaw na salita bilang sagot. Inakala ko na nagiging matalino ako sa paggawa nito. Pero nang pag-isipan ko ito, ano ang idinulot sa akin ng pagiging makasarili? Sa realidad, ang pagsubaybay sa iba't ibang gampanin ay kinasasangkutan ng iba't ibang katotohanan sa pagtingin sa mga bagay at tao at ng iba't ibang prinsipyo ng pangangasiwa sa mga problema at sa hindi pakikilahok sa ilang trabaho. Hindi ko namamalayang nawawala ko ang maraming pagkakataon na makamit ang katotohanan. Dagdag pa rito, biniyayaan ako ng Diyos ng pagkakataon na gawin ang tungkulin ng pamumuno.
Binibigyang kakayahan akong matutong balikatin ang mga alalahanin at magkaroon ng mga pasanin at unti-unting ipanumbalik ang aking normal na pagkatao. Pagliligtas ito ng Diyos sa akin. Pero ayaw kong akuin ang mas maraming responsibilidad o problema. Palagi kong sinasabing nagpapasalamat ako sa Diyos at na gusto ko siyang suklian. Pero ang talagang ipinakita ko ay panlilin lang sa Diyos. Talagang wala akong pagkatao. Kung hindi ko pa rin hinangad ang pagbabago, kapag natapos na ang gawain ng Diyos, ang pagtatrabaho ko ay matatapos na at parurusahan ako. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng salita ng Diyos. Kung nakakagawa ka ng pagkakamali at sinasabi mo lang, talagang namumuhi ako sa sarili ko. Paano ko nagawa ang gayong kababang, ubod ng samang bagay? Talagang nangangati akong sampalin ang sarili ko. Namumuhi lang sa sarili mo, wala iyang silbi. Ang susi ay na kapag nagkamali ka, dapat magawa mong kilatisin kung ano ang mali rito, kung ano ang nag-udyok sa iyo na gawin ito, bakit hindi mo magawang isagawa ang katotohanan, ano ang ugat na dahilan, at ano ang batayan at mga prinsipyo ng pagkilos mo. Ang susi rin ay kung kapag nahaharap sa isang usapin, ikaw ba ay sadyang kumikilos ayon sa mga salita ng Diyos at sadyang naghihimagsik laban sa iyong mga satanikong kaisipan at pananaw, sa iyong mga ambisyon at pagnanais, at sa iyong mga intensyon at plano? Kung sadya mong ginawa ang lahat ng bagay na ito, kung gayon ay nakapaghanda ka ng mabubuting gawa, at isa itong magandang bagay at may nakamit ka. Ang hindi paggawa ng kasamaan ay hindi katumbas ng paghahanda ng mabubuting gawa. Ang hindi paggawa ng kasamaan at ang paghahanda ng mabubuting gawa ay dalawang magkaibang konsepto. Ang paggawa ng tungkulin ng hindi gumagawa ng kasamaan ay ang dapat gawin ng isang nilikha. Isa itong pagpapamalas na dapat taglayin ng mga may konsensya at katwiran ng normal na pagkatao. Halimbawa, sinasabi ng ilang tao, may mga taong pumapatay pero hindi ko ginawa iyon. Ang taong iyon ay nagnakaw ng mga bagay mula sa ibang mga tao pero hindi ko ginawa iyon. Ibig sabihin nito ay mabuti akong tao. Karapat-dapat bang ipagyabang iyon? Tama ba ang iginigiit nila? Ang tawag dito ay pagkalito sa mga konsepto. Ang pagiging hindi magnanakaw, hindi pagpatay o pagsunog, at hindi pakikibahagi sa mga bawal na sexual na ugnayan ay hindi katulad ng pagiging isang mabuting tao. Ang hindi paggawa ng kasamaan o paglabag sa batas ay ibang konsepto mula sa pagiging isang mabuting tao. Ang pagiging mabuting tao ay may sarili nitong mga pamantayan. Ang hindi paggawa ng kasamaan at ang paghahanda ng mabubuting gawa ay dalawang magkahiwalay na konsepto rin. Ang paggawa ng tungkulin mo ng hindi gumagawa ng kasamaan ay isang bagay na dapat mong makamit bilang isang normal na tao. Pero ang paghahanda ng mabubuting gawa ay nangangahulugan na dapat aktibo at positibo mong isagawa ang katotohanan at tuparin ang iyong tungkulin ayon sa mga hinihingi ng Diyos at sa mga katotohanang prinsipyo. Dapat kang magkaroon ng katapatan, maging handang magtiis ng mga paghihirap at magbayad ng halaga, maging handang akuin ang responsibilidad, at dapat magawa mong kumilos ng positibo at aktibo. Sa kabuuan, maituturing na mabubuting gawa ang mga kilos na ginagawa ayon sa mga prinsipyong ito. Malaki o maliit na mga usapin man ito, karapat-dapat mang tandaan ng mga tao ang mga ito o hindi,
pinahahalagahan man ito ng mga tao o itinuturing nilang walang halaga, o kung iniisip man ng mga tao na karapat-dapat sa atensyon ang mga ito, sa mga mata ng Diyos, mabubuting gawa ang lahat ng ito. Kung naghanda ka ng mabubuting gawa, sa huli ay magdadala ito sa iyo ng mga pagpapala, hindi ng mga kapahamakan. Kung gayon, paano ba talaga natutukoy ang mabubuting gawa sa huli? Ito ay kapag, sa pinakamababa, nakakatulong ang ginagawa mo sa buhay pagpasok mo at ng mga kapatid, at kapag kapaki-pakinabang ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Kung kapaki-pakinabang ito sa iyong sarili, sa iba, at sa sambahayan ng Diyos, kung gayon, epektibo sa harap ng Diyos at sinasang-ayunan ng Diyos ang paggampan mo. Bibigyan ka ng Diyos ng marka. Kaya, suriin mo ang mga bagay na ito. Gaano karaming mabubuting gawa ang naipon mo sa paglipas ng mga taon? Matutumbasan ba ng mabubuting gawang ito ang mga pagsalangsang mo? Pagkatapos matumbasan ang mga ito, ilang mabuting gawa na lang ang natitira. Kailangan mong bigyan ng marka ang sarili mo at magkaroon ng mahigpit na pagkaarok dito. Hindi ka dapat maguluhan tungkol sa bagay na ito. Ang mga salita ng Diyos ay binigyan ako ng isang landas. Ang pagsisisi ay hindi pwedeng basta salita lang. Ang pagsasabi lamang na kinamumuhian mo ang sarili mo ay hindi nangangahulugang may tunay na pagbabago. Ang susi ay ang obserbahan kung ano talaga ang isinasabuhay ng isang tao at ang saloobin niya sa kanyang tungkulin, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa gawain ng iglesia. Kung magbubulag-bulagan man ang isang tao sa mga problema at mananatiling tagapanood o itataguyod ang mga interes ng iglesia, ay ang nagpapakita ng karakter ng isang tao. Sa pagbabasa ng pakikipagbahaginan ng Diyos tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mabubuting gawa at masasamang gawa, naunawaan ko na ang hindi paggawa ng masama o pagdudulot ng mga paggambala at panggugulo ay hindi ginagawang mabuting tao ang isang tao. At sa pinakamalala, maituturing ang isang tao na taong totoo. Ang mabubuting gawa ay kinasasangkutan ng elemento ng pagkukusa at ng isang proseso ng paghahanap sa katotohanan. Kinasasangkutan ang mga ito ng pangangasiwas sa mga usapin na ayon sa mga prinsipyo upang umayon sa mga layunin ng Diyos. Ang gayong pagsasagawa ay katumbas ng tunay na mabubuting gawa. Sa huli, tinutukoy ng Diyos ang kalalabasan ng mga tao batay sa kung gumawa ba sila ng mabubuting gawa. Sa pagbabalik tanaw, karamihan sa mga pagganap ko sa mga tungkulin pagkatapos manampalataya sa Diyos ay para sa reputasyon at pakinabang, at bihira para sa akin na maagap na isagawa ang katotohanan. Hindi ko aktibong inilantad o iniulat ang mga huwad na lider o antikristo, at bihira kong tulungan ang mga kapatid na lutasin ang kanilang mga paghihirap at problema. Kadalasan, sinusunod ko lamang ang mga panuntunan ni Satanas sa pananatiling buhay. Inaasikaso ng bawat tao ang kanilang sarili. Wala silang pakialam sa katabi. Bilang isang leader ng iglesia, ayaw kong gawin ang marami sa gawain ko na saklaw ng responsibilidad ko. At ang aking pagiging isang manager na hindi direktang nakikisangkot ay nakaantala sa gawain. Masamang gawa ang mga ito. Kung huhusgahan batay sa mga katotohanang prinsipyo, napagtanto ko na sa loob ng maraming taon ng pananampalataya sa Diyos, halos wala akong inihandang mabuting gawa. At nasa katunayan ay nakapagtala ako ng maraming masamang gawa. Nadama kong nasa matinding panganib ako. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko,
Bagamat gumawa ako ng mga tungkulin sa sambahayan ng Diyos sa mga nakalipas na taon, hindi ko tinrato ang sarili ko bilang isang tao ng sambahayan ng Diyos. At halos hindi ako kailanman naging maagap sa pagtataguyod ng gawain ng iglesia. Naging masyado akong makasarili at kasuklam-suklam. Diyos ko, gusto kong magsisi. Pakiusap, tulungan at siyasatin mo ako. Handa akong isagawa ang katotohanan para bigyang kasiyahan ka. Pagkatapos niyon, nagsimula akong planuhin ang oras ko para sa aking mga tungkulin. At makatwirang isinaayos ang pang-araw-araw na gawain ko at pinaplano ko ang pangsusunod na araw na gawain bago magpahinga sa bawat gabi. Tinulungan din ako nitong makatuon at maisagawa ang mas maraming gawain. At nagawa ko ring lumahok sa ibang gawain. Pagkatapos magsagawa ng ganito ng ilang panahon, nalaman ko na ang makatwirang pagpaplano ay nagpabuti sa kahusayan ng gawain at hinayaan akong makagawa ng mas maraming gawain sa isang araw. Minsan kapag ang mga kapatid sa ibang pangkat ay lumalapit sa akin para humingi ng tulong, inaako ko rin ang mga problemang ito. At sa proseso ay nanalangin ako sa Diyos para matanggap ang pagsisiyasat niya. Kung sumang-ayon akong gawin ng isang bagay, kailangan ko itong isapuso at hindi ko pwedeng basta iraos ito. Minsan nahihirapan pa rin akong subaybayan ang gawain ng iba. Pero kapag napagtatanto ko ito, aktibo akong naghihimagsik laban sa sarili ko. At sinusubukang asikasuhin ang mga detalye ng gawain sa abot ng makakaya ko. Alam ko na malalim na nakaugat ang satanikong kalikasan ko at na hindi sapat ang 2 beses na pagpupungos para lutasin ito. Kaya nanalangin ako sa Diyos na siyasatin ang puso ko para ituwid at disiplinahin niya ako kapag iresponsable ako sa aking mga tungkulin. Tinutulutan akong isabuhay ang normal na pagkatao at maging isang tao na may konsensya at pagkatao. Sobra din akong nagpapasalamat sa Diyos sa 2 beses na pagkakapungos na nagbigay daan sa akin na mapagtanto ang mga seryosong kahihinatnan ng pagiging iresponsable sa aking mga tungkulin at na magising at medyo magbago.